Magandang araw po. Ang topic natin ngayon tungkol sa kidney stones o bato sa bato. Marami nagkakaroon ng kidney stones. Kahit ako dati nagkaroon din ako ng kidney stones, pati si Doc Lisa meron din. Napakasakit ng kidney stones. Okay? Bakit tayo nagkakaroon ng kidney stones? Napakarami sa Pilipinas may ganitong sakit. Namamana to, pwede itong mamana. Mga kalalakihan, mas prone magkaroon ng kidney stone, siguro mas dehydrated, kulang ang iniinom mong tubig. At sa Pilipinas, dito sa mga maiinit na bansa, tropical countries, dyan talaga mas maraming nagkakaroon ng kidney stones. So, kulang ang pag-inom ng tubig at maalat kumain at mataas sa protein na kumain. Nakaka-contribute din sa kidney stones. Okay? Paano mo malalaman may kidney stones ka? Pag-ihi, napakasakit. Okay? Kahit hindi umiihi, sobrang sakit. Ang sakit niya, makukumpara ko sa sakit ng nangingilo yung ipin. Sobrang ngilo. Tsaka ang sakit niya sa may singit, sa lalaki sa may singit, papunta dun sa may private organ ng lalaki, ang pakiramdam mo. Sa babae, ganun din, pababa. Sa may singit, parang feeling na madudumi ka. O feeling mo parang dudumi ako pero hindi ka naman madudumi, kidney stones. Tsaka mapapansin mo yung ihi mo magbabago ng kulay, magiging light pink, sabihin may konting dugo. Nagagasgas nung bato ang daanan ng ihi. Okay? Paano malalaman? Sa sintomas. Pangalawa, pwede po kayo magpa-urinalysis. Pag nagpa-urinalysis, makikita na may dugo. Pag may dugo sa ihi, ay malamang kidney stones na yon. Pwede rin may bukol sa kidneys, pwede rin kidney cancer, pero mas maliit ang chance, kadalasang kidney stone. Lalo na kung kulang kayo uminom ng tubig. Kung maliit lang ang mga kidney stones, umpisa pa lang, pag pina-ultrasound mo yung kidneys, baka hindi mo makita o baka konti lang makikita mo, okay lang yon. Pero kung malala na yung kidney stones, malalaki na talaga, mga bilog-bilog, pwede umabot sa pagkasira ng kidneys, pwede ma-kidney failure, pwede ma-dialysis, delikado. Napakasayang kung masisira ang kidneys dahil sa kidney stones kasi nga kaya maiwasan. Tuturuan natin paano mag-iwas. Maganda rin malaman kung anong klaseng kidney stones. Ang turo nga ng mga nephrologists pag alam mong kidney stone former, kapag umihi ka, strain mo sa isang strainer. Kung mahuli mo yung bilog-bilog na parang buhangin, yan ang pinapatest para malaman kung anong klase yung bato mo. Kadalasan ang bato sa kidneys, nakukuha nila calcium stones. Calcium oxalate stones, yan ang kadalasan. Meron ding uric acid stones at meron ding ibang mga bato. Pag sa doktor, ang gamutan, meron mga tablet na binibigay, merong potassium citrate, may sambong, may alpha blocker, pero doktor magbibigay nito. Pero meron tayong home remedy. Pag malala na ang kidney stones, yung talagang malaki na, merong mga procedure, ginagawa urologist, iba shockwave, yung iba sinisilip yung may nilalagay na instrumento para makuha yung bato, may ganun. Napakasakit, pero kung malala na, aabot sa ganung kalalang situation. Kaya ang gagawin natin, meron tayong prevention tips na napakahalaga. Susundin nyo to. Ang daming sumusulat sa akin, Doc, may kidney stones ako. Paano gagawin? Kaya wag matigas ang ulo. Number 1, uminom ng 3 litrong tubig. Mahirap. 3 litrong tubig or 12 basong tubig araw-araw. Hindi mo inumin ng isang upuan, like inumin mo lahat. Hindi pwede gano'n. Buong 24 hours, kahit bago ka matulog, gumising ka madaling araw, kasama yon, iinom ka rin. Buong araw, iinom ka ng tubig. Okay? Para itong 3 litrong tubig mo, naka-distribute sa buong araw para tuloy-tuloy yung paghugas ng kidneys natin, ng kidneys, ng bladder, ng ureter, tuloy-tuloy ang makukumpara ko to parang nagpa-flush ka ng sa kubeta. Kung nagpa-flush ka, gusto mo flush ka ng flush, siguro every hour flush ng flush para siguradong malinis. Kasi pag hindi ka nagpa-flush, hindi mo napa-flush yung ihi, mag-iipon, mag-stagnate kumbaga sa pipe, sa
pipe ng tubig nagbabara, nagkakalawang. So, minom ng 3 liters of water. Pinakamaganda tubig sa lahat. Okay? Number 2, anong klaseng tubig? Pwede naman lahat. Distilled water, kahit mineral water, wala namang kaso. Kahit may mineral siya. Basta malinis na tubig. Number 2, kailangan kumain kayo ng maraming citrus fruits. Okay? Itong citrus fruits, mga may vitamin C, dalandan, kalamansi, lemon, suha, ito maasim, orange, lahat yung maasim. May tulong yan sa kung meron kayong kidney stone. Okay, stay hydrated. Citrus fruits kasi binablock niya yung formation ng bato dahil sa citrate. May connection kasi yung citrate level dun sa paggawa ng stones. Basta kumain lang kayo maraming citrus fruits. Pero inuulit ko, ang gusto kong citrus fruits nyo sa pagkain. Okay, hindi ko sinabi yung minom ng vitamin C. Kasi ang sobrang vitamin C, yung matataas na dosis, 1 gram, 2 gram, may pag-aaral, sabi ng nephrologist like ni Dr. Montemer, sabi niya, sobrang vitamin C, pwede rin mag-form ng bato. Kasi yun na nga, yung mga tablet, vitamins, masyadong matatapang, pag bubuo, minsan na pupunta rin sa kidneys. So, citrus fruit sa pagkain. Next, third tip, dapat kumain din ng mga pagkain mataas sa calcium at vitamin D sa pagkain. Okay, ulit sa pagkain mo kukunin ng calcium and vitamin D, hindi rin sa tableta. Kasi ang tablet, calcium supplements, ayon sa pag-aaral, may ilang pag-aaral, posibleng makakos din ng kidney stones. Kasi calcium din Okay, kaya pinakamaganda talaga, lahat ng vitamins, minerals mo sa pagkain. Doon ka na lang mag-invest, gastusan mo na lang yung pagbili ng masustansya pagkain. Kasi mas maganda yun lagi kaysa sa vitamins. Hindi ko sinasabi, bawal uminom. Yung mga gusto uminom, nasa sa inyo. Pero kung sa benefit, mas malaki benefit nung vitamin sa pagkain. Okay, ano yung mga calcium foods na pwede kainin? Pwedeng gatas, yogurt, keso, tofu, gulay, pwede rin yan. Vitamin D, kailangan mo rin. Calcium, vitamin D. Vitamin D nakukuha sa isda, sa fatty fish, sa itlog, sa keso. Okay? So, stay hydrated. Tandaan nyo 12 glasses. Paano gagawin sa gabi yung pag-inom ng tubig? Bago matulog, inom kayo isang baso. Maiihi kayo madaling araw. Pagising nyo ng 3 a.m., maiihi kayo. Ihi kayo, inom kayo isang baso. Pagising nyo alas 6, di isang baso ulit. So, at least tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, walang chance magbuo-buo yung buhangin doon sa, parang buhangin yun buhangin sa kidneys mo. Ano yung nagkakos nitong mga bato-bato? Okay, sabi nga ng kakilala kong doktor, parang meron kayong gumagawa ng gravel factory nag-perform So, gagawin, iwas sa maalat na pagkain. Kasi alam nyo, salt, diba? Alat talaga ang kalaban Maalat, high sodium, patis, toyo, bagoong, fast foods, lahat ng chichirya, yung alat na noodles, yung nilalagay na alat, lahat yan, nakaka-promote ng calcium build-up dahil sa salt, at dahil dito, pwede mag-form ng kidney stones. Ang iba ding maalat, delata. Pwede kumain delata, konti-konti lang, pero delata maalat, chichirya, spaghetti sauce, maalat din. Kamatis pwede, pero pag ginawa ng spaghetti, maalat na siya. Pwede bawasan, pero nasa sa inyo basta pag may kidney stone, isipin mo na, yung alat, babawasan ko. Yung pagkain ng protina, karne, protina, kasi po kung maraming protein kinakain, sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi minsan kinakain ng kidneys yung sobrang protein, at yung sobrang protein, minsan nagtataas ng uric acid na nagpo-form din ng kidney stones. At maraming protina, binabawasan ang citrate din sa urine. Ang citrate nakakatulong sa pag-prevent ng kidney stone. So, iwas alat, iwas sa protina, mas maraming gulay, okay ito. Ang bawal soft drinks. Mga maitim na soft drinks, mga cola, bawal na bawal kasi ang soft drinks may phosphate. Ang phosphate nakaka-promote din ng kidney stones. Okay, malasa, masarap kaya lang hindi nga maganda. Diba? Iwas na lang sa soft drinks. Tubig, yung 3 litro.
At ayon sa bagong pag-aaral, pati sugar babawasan din. May nagsabi, Doc, kailangan ko ng sugar, gusto ko ng sugar. Sugar nakakataba kasi marami ka na makukuha sugar eh. Sa kanin mo lang, 2 platong kanin mo, sugar na yun eh. Sa kinakain mo, sugar na yun. Kaya kung dadagdagan mo pa, tapos hindi ka naman talaga construction worker, hindi ka naman talaga nagbubuhat, hindi ka naman atleta na tumatakbo ng 5 litro o 10 kilometro araw-araw, hindi ka naman ganun ka energetic, kakain ka na maraming sugar, eh hindi maganda. Okay? So, eliminate yung sugar, bawasan yung sugar sa pagkain. So, yan po, ang pinaka-summary natin, 12 glasses of water, 3 litro, citrus fruits, pagkain mula sa calcium, bawas. Yung sa protina, hindi ko sinabi wag kumain. Ingat lang na wag sobra dami. Sugar, paminsan-minsan, uminom ka ng juice, pwede, pero konting bawas. Yung prutas at gulay, pwede. May sugar na yun eh. Yun ang pinaka-supply mo ng sugar everyday. And last tip, iwas sa alak, kasi ang alak ay nakaka-dehydrate. Ayaw mo yung bagay na nakaka-dehydrate, masyadong mainit. Okay? So, sana po nakatulong itong tips ko sa inyo. Share natin sa lahat ng may kidney stones. Ito na yung tips natin. At pupunta tayo sa doktor. Kasi yung doktor makikita kung malaki na talaga yung kidney stones or baka may kailangang procedure kung malala na. Pero kung di naman malala, pwede na itong tips natin. God bless po.